Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang XRP Ledger ay nakakaranas po ngayon ng isang massive DDoS attack. Kaya yan, sa mga hindi po nakakaalam ay ang massive DDoS attack po na ito ay kagagawan po yan ng mga hackers. Yan, para makahanap po ng exploit. Yan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, talagang tinatarget na po ang XRP ngayon. Kasi dyan po talaga kikita yung mga hackers ng malaki kung pag nagawa po nilang pasukin ang or malampasan yung security ng XRP Ledger na ito. Kasi ito po talaga yung naglalaman ng mga funds. Kaya yan, the XRP Ledger may have fallen victim to a relentless distributed denial of service or DDoS attack, marking a tumultuous period for the blockchain. Kaya ayan, Magnetic X, a leading DEX project on XRPL, revealed the extent of the assault in a recent tweet. According to the project, XRPL has been under siege since December 26, 2023, with hundreds of accounts orchestrating millions of transactions daily in an attempt to sabotage the network. Kaya yan, ayon po yan sa pahayag ni Magnetic X. Isa po siya sa mga leading DEX project ng XRPL. At siya po yung nagpahayag na nag-umpisa po yung pag-atake na ito noon pang December 26 taong 2023. Last year po yan. Ang nangyayari daw po ay meron daw pong hundreds or napakaraming accounts ang sabay-sabay na nagtra-transact araw-araw para isabotage yung network ng XRPL. Specifically, Magnetic X noted that the attackers utilized a strategic approach involving numerous wallets sending minuscule amount of 50 digits 1 XRP to a specific target wallet. Kaya ayon po kay Magnetic X, ang ginagawa po nila yung ng mga attackers na ito ay nagsisend po sila ng maliliit na amount ng XRP. Yan po, 50 digits 1 XRP sa mga specific target wallet po nila para mag-cause po ito ng network sabotage. Ayan, the wallet, ayan, ito po yung wallet na address na ito ay has been identified as a fraudulent by XRP Blockchain Explorer services such as XRP Scrap and Bitom. Ayan, yan po yung wallet na na-identify daw po nila na ginagamit ng mga hacker. Yan, Magnetic X, XRPL suffered a massive DDoS attack. Since December 26, 2023, hundreds of accounts have been making millions of transactions per day to stop the network or at least slow it down. There has never been such a surge in activity in XRPL. Yan po yung actual dito na tweet ni Magnetic X. Yan, ito po yung pinakita po niya ng chart, number of payments from one account to another. Yan. Nakikita natin na tumataas yung yan, yung kanyang pinapakita rito na line chart. Furthermore, Magnetic X speculated that the continuous transactions could be an internal stress test or that ill-intentioned entities are working to bring down the XRPL network. Kaya yan po ang spekulasyon ni Magnetic X. Posibleng ito raw po ay isang internal na stress test lamang or ito ay kagagawan ng mga hackers na gustong pabagsakin ang network ng XRPL. Regardless of the motive, the XRPL project lamented the consequences are dire for regular network users and development teams. The Magnetic X, being a leading DEX project on XRPL, has not escaped unscathed. It disclosed that the assault resulted in its applications being incapable of retrieving transaction history and subscribing to network transaction updates. Kaya ayan, hindi na rin po nakalampas itong si Magnetic X. Ayan, sapagkat
dulot po yan, yung pag-atake na ito ay yan kasi inatake na rin po sila, at yung dulot pong ng pag-atake na ito ay hindi po nila ma-retrieve yung mga transaction history at saka yan mga network transaction updates. Yan po yung naging impact sa kanila, yung DDoS attack na ito. This predicament unfolded as network nodes became overwhelmed, causing operations to decelerate. However, Magnetic X noted efforts to mitigate the impact that have been underway. They include optimizing its code, adjusting node configurations, and securing additional resources. Kaya yan naman po ang yan po yung talagang naging impact dito. Nagkaroon po ng yan, na-overwhelm po yung mga nodes. Ayan, parang kung isipin po natin yung isang drum na napupuno ng tubig. Kaya ayan, kung pag napuno na yung tubig ay ayan na, parang hindi na siya, kapag punong-puno na ay nasasayang na, wala nang yung tubig ay parang nasasayang lang. Ayan, kaya nagkokos po ito na bumagal yung operations ng network. Kaya yan, ang ayon naman po kay Magnetic X ay sinabi niya na gumawa naman po sila ng paraan kung saan ay inoptimize po nila yung mga codes. Yan, nagkaroon po sila ng mga adjustments sa mga nodes at saka configurations nito, at para makapag-secure. Yan, nag-secure na rin po sila ng mga additional resources. Concerns about XRPL's scalability. Meanwhile, the XRPL Dex raised a pressing concern about XRPL's ability to handle increased transaction loads. It pointed out that the network is experiencing issues at 60 to 70 transactions per second, questioning the widely touted 1,500 TPS capacity. Kaya yan, mukhang ngayon ay nakakaranas po kasi yung network ng 60 to 70 transactions per second. Kaya nasaan na yung sinasabi po nila na 1,500 TPS capacity po nito. Kaya yan siguro ay yan nga, nang nagdudulot po kasi siguro dito ay yung massive DDoS attack na ito. Kaya hindi po na-achieve ng network ng XRPL ang yan 1,500 TPS na capacity. This has also prompted concerns about the fate of public nodes and those with limited capacities. As reported previously, the surge in XRPL transaction count followed the emergence of fake inscriptions, weighing heavily on the network's processing power. Mayoka Vadari, senior software engineer at RippleX, provided clarification on the recent events. He argued the situation was not a deliberate attack but rather a mere surge in activity due to inscription-focused transactions. Kaya yan naman po ang pahayag ni Mayoka Vadari. Isa po siyang software engineer ng RippleX. Ayon po sa kanya ay yung nakita raw po na surge sa activities na ito ay hindi daw po isang DDoS attack, kundi ito daw po ay dulot ng inscription focused transactions. Other members of the community shared this sentiment. For example, ex-user Gus Flater emphasized that the observed uptick in transactions was a consequence of the open source nature of XRPL. Kaya yan, may iba na rin pong sumang-ayon dito kay Mayoka Vadari kung saan ay meron pong isang ex-user, yan po si Gus Flater, ang nakapagsabi na yung naobserbahan po na ayan, pagtaas ng transactions dito kay XRPL ay dahil po yan sa pagiging open source ng XRPL. Moreover, Gus Flater advocated that the XRPL should be robust enough to handle increased transaction activity. The commenter added that if individuals or entities choose to stress test the network, they should be allowed to do so. Kaya yan po yung karagdagang sinabi dito ni Gus Flater, kung saan ay sinabi po niya na dapat ang XRPL ay meron po talagang kakayahan na i-handle ang napakalaki na transaction activity. Kaya yan, dagdag pa niya ay kung may isang tao or entity na gustong i-stress test ang network ni XRPL ay dapat ay wag tong ipagbawalan. Dapat ay allowed po nila.
para makita po talaga kung kung hanggang saan yung limitasyon na kakayahan or capacity ni XRPL, para at least makita nila, malaman nila at magawan po nila ito ng paraan at i-upgrade po nila yung kanyang capacity. Yan po ang nagaganap ngayon dito sa XRPL ng XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.